Tagsibol ng 2022 sa isang abandonadong monasteryo na parang guho sa kalagitnaan ng kabundukan ng Tanay, Rizal, isinasagawa ang demolisyon. Nang tamaan ng bakal na braso ng backhoe ang luma at malaking marmol na altar sa loob ng kapilya, isang plastic bag na balot sa makapal na alikabok ang nahulog mula sa bitak ng mga sirang bato. Pinunit ng trabahador ang plastic bag at bumungad sa kanya ang isang diary na may mga tuyo at nangingitim ng patak ng dugo sa pabalat. Ito pala ay pag-aari ni Sister Maria na pumanaw 17 taon na ang nakalilipas. Bumalik tayo sa panahong iyon, 17 taon ang nakaraan. Hulyo ng 2005. Sa isang hating gabi kung kailan malakas ang ulan dahil sa papalapit na bagyo, sa basement ng monasteryo, natagpo ang isang malamig na bangkay si Sister Maria, 20 taong gulang. Ang mabigat na pintuang bakal ay nakakandado mula sa loob. Siya ay isang madre na namuhay sa kalinisan at habambuhay na ihiwalay ang sarili sa mundo, ngunit ang nakakagulat sa lahat, may dinadala siyang 7 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang lugar ng krimen ay sobrang linis na kahina-hinala. Ang sahig at mga pader ng basement ay tila kinuskos ng husto gamit ang matapang na industrial grade na bleach. Walang anumang naiwang fingerprint o bakas ng paa. Ang konklusyon ng pulisya noon ay nagpakamatay ang madre dahil sa hindi kinaya ang kahihiyan ng pagbubuntis at mabilis na isinara ang kaso. Kinondena rin siya ng lipunan bilang isang makasalanang madre at mabilis siyang kinalimutan, ngunit hindi siya nagpakamatay. Sa huling pahina ng dugoang diary na ito, na natulog sa ilalim ng malamig na marmol na altar sa loob ng 17 taon, may isang pangungusap na isinulat gamit ang nanginginig na kamay. Ngayong gabi, sabi niya ay pupunta siya sa kapilya para hanapin ako. Ano nga ba talaga ang nangyari sa maulang gabing iyon sa loob ng saradong-saradong basement? Bakit kailangang gumamit ng isang taong magpapakamatay ng matapang na kemikal para burahin ang lahat ng kanyang bakas? At sino ang siya na pupunta sa kapilya para hanapin siya, na nakasulat sa dugoang diary na muling nakita ang liwanag pagkatapos ng 17 taon? Tag-araw ng 2005, panahon ng mga bagyo, ang nakahiwalay na monasteryo sa kabundukan ng Tanay ay binalot ng malakas na hangin at ulan na tila lalamunin ang lahat. Ang matitigas na ihip ng hangin ay nagpapayanig sa mga lumang yero ng bubong at ang tubig ulan ay walang tigil na bumubuhos mula sa mga alulod. Ang lugar ay liblib. Ang pagmamaneho papunta sa pinakamalapit na baryo sa ibaba ng bundok ay aabutin ng mahigit 1 oras. Karaniwan na itong walang gaanong tao, at sa mga sandaling iyon, ang mga madre ay tapos na sa kanilang huling dasal at nagsibalik na sa kani-kanilang mga silid. Sa loob ng malaking kapilya, isang kandila na lamang ang nanginginig na nagbibigay ng mahinang liwanag sa ibabaw ng altar. Nakaluhod sa malamig na marmol na sahig si Sister Maria, 32 taong gulang, magkadaop ang mga palad at nakayuko sa pagdarasal. Hindi maitago ng kanyang maluwag na abito ang umbok niyang tiyan kung saan naroon ang isang sanggol na malapit ng isilang. Nanginginig ang mga labi ni Sister Maria nang walang tunog at namumuti ang dulo ng kanyang mga daliri sa sobrang diin. Pinahaba ng liwanag ng kandila ang kanyang anino sa pader. Hindi ito isang payapang panalangin, kinakagat niya ang kanyang ibabang labi na parabang may hinihiling o kinatatakutan. Sa sandaling iyon, bumukas ang mabigat na pinto na yari sa Nara, kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin sa kapilya. Ang apoy ng kandila ay biglang sumayaw at muntik ng mamatay. Sa siwang ng pinto, lumitaw ang isang matangkad na anino. Nakasuot siya ng itim na raincoat at ang kanyang malapad na balikat ay halos harangin ang lahat ng liwanag mula sa labas. Siya si Jose de Leon. Itinaas niya ang hood ng kanyang raincoat at dahan-dahang pumasok. Ang tunog ng kanyang basang bota sa marmol na sahig ay malakas na umalingaunggaw sa katahimikan. Sa kanyang kaliwang pulso ay may suot siyang isang rosaryong kumikinang at ang krus sa dulo nito ay marahang gumagalaw sa bawat hakbang niya. Biglang lumingon si Sister Maria. Nang makilala niya na si Jose de Leon ang dumating, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na magkadaop ay biglang bumitaw at siya'y gumapang paatras patungo sa likod ng altar.
Tumama ang kanyang likod sa malamig na bato na lumikha ng isang mahinang tunog. Wala na siyang mapupuntahan pa. Walang imik si Jose de Leon at bawat hakbang niya ay palapit sa kanya. Ang tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang raincoat ay nagiiwan ng mga basang marka sa sahig. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi ito ang mabait na ngiti ng isang pilantropo na nakikita sa telebisyon o ang maamong tingin sa mga fundraising dinner. Ito ay isang malamig at mabigat na mukha na walang anumang emosyon, nakatingin sa kanya mula sa dilim. Inabot niya ang kanyang magaspang na kamay at biglang hinawakan ang braso ni Sister Maria. Napasigaw ng bahagya si Sister Maria at kinaladkad siya. Nagpumiglas siya para makawala sa bakal na pagkakahawak, ngunit walang nangyari. Sa sandaling iyon, marahas siyang itinulak ng kabilang kamay ni Jose de Leon. Bumagsak ng malakas si Sister Maria sa sahig. Sa tabi niya, isang makapal na leather-bound na diary ang nabahiran ng tumalsik na dugo. Ito ang kanyang sikretong diary na hindi niya kailanman iniiwan at palaging binabasa bago at pagkatapos magdasal. Nagngangalit ang mga ngipin, pilit na bumangon si Sister Maria mula sa sahig. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa diary na nasa sahig. Mabilis siyang yumuko, hinawakan ng mahigpit ang diary gamit ang dalawang kamay. Bago pa man muling maabot ni Jose de Leon, tumalikod siya at tumakbo na parang para sa kanyang buhay patungo sa likod ng altar. May isang bitak sa base ng altar dahil sa katandaan. Gamit ang nanginginig na mga kamay at buong lakas, isiniksik ni Sister Maria ang diary sa makitid na siwang. Ang magaspang na bato ay kumaskas sa leather na pabalat, lumilikha ng nakakabinging tunog, ngunit hindi niya ininda ang kanyang mga kamay na nasugatan hanggang sa tuluyang mawala ang buong diary sa dilim sa ilalim ng altar. Nasa likuran na niya ang mga yapak ni Jose de Leon. Biglang tumayo si Sister Maria at tumakbo ng mabilis patungo sa gilid na pinto ng kapilya. Pinoprotektahan niya ng kanyang mga braso ang kanyang umbok na tiyan, tumatakbo ng nakayapak sa malamig na sahig at sumugod sa dilim sa labas. Sa labas ng kapilya ay tila katapusan na ng mundo. Walang awang hinahampas ng malakas na ulan ang kanyang mukha, ngunit hindi siya tumigil. Ang madulas na lupa ay muntik na siyang magpatumba ng ilang beses, ngunit ang kanyang mga kamay na nakayakap sa kanyang tiyan ay hindi kailanman bumitaw. Kinapa niya ang daan pababa sa isang makitid na hagdanan sa tabi ng pangunahing gusali ng monasteryo, patungo sa basement. Hinila niya ang kinakalawang na hawakan ng mabigat na pintuang bakal at mabilis na pumasok sa loob. Madilim sa loob ng basement. Ang pinaghalong amoy ng disinfectant at amag ay tumusok sa kanyang ilong. Sumandal siya sa pintuang bakal, humihingal ng malakas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila wawasakin ang kanyang mga tadyang. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga yapak mula sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng mga botang tumatapak sa bakal na hagdan, dahan-dahan ngunit walang tigil. Si Jose de Leon iyon, sinundan siya. Blag, isinara ang pintuang bakal. Ang ingay ng ulan sa labas ay biglang humina. Sa maliit na espasyo sa ilalim ng lupa, dalawa na lang silang naririnig, ang kanilang malalakas na paghinga. Lumayo si Sister Maria sa pader at umatras. Ang kanyang mga hubad na paa ay naghahanap ng daan sa basang sementadong sahig. Aksidenteng natamaan ng kanyang sakong ang isang bagay sa sahig na naging sanhi ng kanyang pagka-out of balance. Sa gilid ng pader, nakatambak ang magugulong kahon na gawa sa kahoy at mga lumang sako. Isiniksik niya ang kanyang sarili sa pagitan ng mga kahon, mas hinigpitan pa ang yakap sa kanyang tiyan. Kinuha ni Jose de Leon ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang matalim na puting ilaw ang humiwa sa dilim at dahan-dahang sinuri ang buong basement. Tinamaan ng ilaw ang mga maalikabok na delata sa estante, ang mga walis at timba sa sulok, at sa wakas, tumama ito sa basang abito ni Sister Maria sa pagitan ng mga kahon. Inilawan ng flashlight ang kanyang mukha, maputlang mga labi, basang buhok na nakadikit sa kanyang noo at pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang takot na nakatitig sa nakakasilaw na ilaw. May kinuha si Jose de Leon mula sa loob ng kanyang raincoat.
Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, kumislap ito. Biglang huminto ang paghinga ni Sister Maria. Hawak ang bagay na iyon, lumapit pa siya ng isang hakbang. Mula sa lalamunan ni Sister Maria, lumabas ang basag na tunog, "Direktor, nakikiusap ako sa iyo, ang batang ito. Kahit ang bata na lang, pakawalan mo siya." Lumuhod siya sa sahig, ipinatong ang kanyang mga kamay sa umbok niyang tiyan at yumuko ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Hindi sumagot si Jose de Leon. Bigla niyang sinabunutan si Sister Maria gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hinihila ang kanyang ulo paatras. Napilitang tumingala si Sister Maria at ang kanyang mahabang leeg ay ganap na nalantad sa ilaw ng flashlight. Dahan-dahang inilapit ni Jose de Leon ang kanyang bibig sa tainga niya at sinabi ng bawat salita, "Subukan mong magsalita at tapos na ang lahat. Ikaw at itong bagay na ito." Ang kanyang tingin ay napunta sa tiyan ni Sister Maria, isang tingin na walang anumang awa, na para bang tumitingin sa isang pabigat na bagahe. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sister Maria, ngunit sa gitna ng kanyang mga luha may nagbago. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang naging mga kamao. Nagngalit siya ng kanyang ngipin, tinipon ang lahat ng kanyang lakas, at hinawakan ang kaliwang pulso ni Jose de Leon at bigla itong iwinasiwas. Nabitawan siya ni Jose de Leon, ngunit sa parehong pagkakataon, ang rosaryo sa kanyang pulso ay sumabit sa kuko ni Sister Maria. Pak! Naputol ang tali at isang malutong na metal na tunog ang narinig. Ang krus sa dulo ay lumipad sa hangin, kumislap sa ilaw ng flashlight at tumalsik patungo sa floor drain sa sulok ng basement. Ang pilak na krus ay dumaan sa siwang ng rehas ng drain at nahulog sa kailaliman. Ang mahinang tunog ng pagbagsak nito ay ganap na natabunan ng kanilang paghinga, walang sinuman ang nakapansin. Nagbago ang mukha ni Jose de Leon. Tiningnan niya ang kanyang pulso na wala ng laman at ang kanyang mga mata ay naging mabangis. Muli niyang iniunat ang kanyang mga kamay patungo kay Sister Maria. Sinipa ni Sister Maria ang kahon sa tabi niya at patuloy na umatras. Tumumba ang kahon at ang mga bote ng salamin sa loob ay nabasag sa sahig. Naapakan niya ang mga basag na salamin, ngunit hindi siya tumigil. Kumapit siya sa estante sa gilid ng pader para tumayo at itinulak ang mabigat na timba patungo kay Jose de Leon. Bumagsak ang timba sa sahig at ang maruming tubig sa loob ay tumalsik sa kanya, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Sinipa niya ang timba at patuloy na lumapit. Sumandal ang likod ni Sister Maria sa pinakamalayong pader ng basement. Wala na siyang matatakbuhan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan na halos isiksik ang sarili sa pader. Sinakal siya ni Jose de Leon. Mula sa lalamunan ni Sister Maria, lumabas ang huling basag na tunog, "Panginoon." Iyon ang kanyang huling salita. Ang magaspang na mga kamay ni Jose de Leon ay mahigpit na humawak sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay umangat mula sa sahig at ang kanyang katawan ay itinaas habang ang kanyang likod ay kumakaskas sa magaspang na pader. Ang kanyang bibig ay nakabuka ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Ang kanyang mga mata ay namula sa dugo at ang kanyang mukha ay mabilis na naging kulay ube mula sa pamumula. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang mga braso ay nanatiling mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang sinapupunan ay hindi kailanman bumitaw hanggang sa kanyang kamatayan. Dahan-dahan, nawalan ng lakas ang kanyang katawan at dumulas pababa sa pader. Ang kanyang ulo ay tumagilid at ang kanyang mga mata na walang focus ay nakatingin sa isang sulok ng sahig eksakto kung saan nahulog ang pilak na krus sa madilim na floor drain. Binitawan ni Jose de Leon ang kanyang katawan, hinayaan itong bumagsak sa sahig. Kahit na nakahandusay, nanatili siya sa posisyon na iyon na nagpoprotekta sa kanyang anak na nigas. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang palad, umatras ng isang hakbang at sinimulang suriin ang lugar. Basag na salamin, tumumbang timba, nakakalat na mga kahon. Ang kanyang tingin ay tumigil sa isang malaking plastic drum sa sulok na may malinaw na babala ng lason. Ito ay industrial grade na bleach. Binuksan niya ang takip
at ang matapang na amoy ng kemikal ay agad na kumalat sa maliit na espasyo. Kumunot ang kanyang noo at ibinuhos ang puting likido sa sahig. Kung saan dumaan ang likido, natakpan ang lahat ng bakas. Ibinuhos din niya ang bleach sa mga pader sa hawakan ng pintuang bakal na kanyang hinawakan. Ang bleach ay humalo sa alikabok ng semento, lumilikha ng maliliit na bula. Ang amoy ay sobrang tapang na nakakasakal. Nang makumpirma niyang malinis na ang lahat, isinuot niyang muli ang hood ng kanyang raincoat, binuksan niya ang pinto, at ang kanyang itim na anino ay nawala sa itaas ng hagdanan, sumanib sa malakas na ulan sa labas. Muling isinara ang pintuang bakal, at ang basement, kasama ang matapang na amoy nito, ay naiwan sa ganap na kadiliman. Sa kailaliman ng floor drain, ang naputol na krus ay natabunan ng bleach at alikabok ng semento. Ang matapang na kemikal at alikabok ay dahan-dahang tumigas sa ibabaw ng krus at sa loob ng masalimuot na ukit ng krus, ang mga bakas ng DNA ng dalawang tao ay nanatili, naging matigas na parang bato. Pagkalipas ng 3 araw, tumila na ang ulan at sumikat ang araw. 3 police car at isang crime scene investigation van ang dumaan sa makitid na daan papasok sa monasteryo. Matapos i-report ng Madre Superiora ang pagkawala ni Sister Maria, dumating ang mga investigador mula sa lokal na presinto. 3 araw nang nawawala si Sister Maria. Nang buksan nila ang pintuang bakal ng basement, lahat sila ay napahawak sa kanilang mga ilong at bibig. Ang matapang na amoy ng kemikal na naipon sa loob ng 3 araw ay sumalubong sa kanila na parang isang pader. Ang mga SOCO personnel na nakasuot ng protective gear at maskara ay pumasok. Ang sahig at pader ay puno ng mga puting mansya na iniwan ng natuyong bleach. Sa dulo ng basement, natagpuan nila si Sister Maria na nakaupo at nakasandal sa pader. Nananatili pa rin siya sa posisyon na nakayakap ang mga braso sa kanyang tiyan. Matapos ang paunang pagsusuri ng medico-legal, isang nakakagulat na impormasyon ang iniulat sa hepe. May 7 buwang sanggol sa sinapupunan ni Sister Maria. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa grupo ng mga investigador. Nang hapong iyon, dinala si Jose de Leon sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon bilang isang person of interest. Siya ang direktor ng ampunan kung saan lumaki si Sister Maria at ang pinakamalaking donor ng monasteryo. Siyempre, siya ang pangunahing suspect. Pagbukas ng pinto ng interrogation room, pumasok si Jose de Leon na may mapupulang mata at naglalakad ng pagewang-gewang. Bago pa man makarating sa upuan, bigla siyang napaluhod, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay at humagulgol. Maria, pinalaki ko ang batang iyan. Para ko na siyang tunay na anak. Ang kanyang paos na iyak ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nagkatinginan ang 2 pulis habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na basang-basa ng luha at sipon. Nakasubsob si Jose de Leon sa mesa, nanginginig ang katawan sa pag-iyak, isang perpektong larawan ng isang amang nagluluksa sa pagkawala ng kanyang anak. Nang magsimula ang interogasyon, ang kanyang abogado ay naglabas ng isang malaking sobre mula sa kanyang briefcase. Sa loob nito ay ilang dekalidad na litrato at isang video file. Ito ay mga ebidensya mula sa isang charity gala na ginanap sa isang 5-star hotel sa Makati noong gabi ng insidente. Sa mga litrato, si Jose de Leon ay nakatayo sa harap ng daan-daang mga kilalang personalidad sa gobyerno at negosyo, nagbibigay ng talumpati sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Sa video, siya rin ay nasa entablado, nagpapasalamat sa lahat ng donor. Ang timestamp sa ilalim ng video ay eksaktong tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ni Sister Maria. Inilatag ng abogado ang mga litrato at video at sinabi sa isang kalmadong tono, tulad ng nakikita ninyo, ang kliyente ko ay may daan-daang testigo na maaaring magpatunay na siya ay nasa Maynila noong gabi ng insidente. Ang pinakamabilis na biyahe mula Maynila hanggang dito ay 3 oras. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang ipagpatuloy ang investigasyon. Isang perpektong alibi. Samantala, sa monasteryo, masusing hinahanap ng SOCO team ang basement.
Isang personnel ang nakapulot ng isang pipi na piraso ng pilak na metal malapit sa floor drain. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Kinuha ito ng team leader at sinuri sa ilalim ng ilaw. Ang piraso ay nag-iba na ng kulay dahil sa bleach at nayupi na, kaya hindi na makilala ang orihinal na anyo nito. Tumawa ng bahagya ang team leader at itinapon ito sa isang evidence bag. Sa kanyang notebook, isinulat niya, floor drain area, posibleng construction debris. Iyon lang. Pagkalipas ng 10 araw, ang hepe ng presinto ay nakasandal sa kanyang mamahaling leather na upuan, tinitingnan ang case report sa kanyang mesa. Sa kanyang kanang pulso na nakapatong sa report ay may suot siyang isang mamahaling relo na wala pa roon ilang araw lang ang nakalipas. Ipinatawag niya ang team leader ng mga investigador. Ang alibi ng suspek ay matibay. Walang mahanap na mahahalagang ebidensya sa crime scene. Ang biktima ay may record ng psychiatric consultation. Isara ang kaso bilang suicide dahil sa depression. Tila may sasabihin pa sana ang team leader, ngunit tinapik ng hepe ang mesa para putulin siya. Utos ito, sabi niya sa isang tono na hindi maaaring tutulan. Yumuko na lang ang team leader at tahimik na lumabas. Si Leo Valdez, isang batang pulis na 3 taon pa lang mula nang graduate sa Police Academy, ay agad na tumakbo sa mesa ng kanyang team leader nang marinig ang balita. Hawak niya ang mga transcript ng mga panayam na ginawa niya sa loob ng ilang araw. Hepe, hindi ito suicide. May gumamit ng bleach para linisin ang ebidensya. Bakit gagawin iyon ng isang madre? Umalingaw-ngaw ang boses ni Leo sa opisina. Tumingin sa kanya ang mga kasamahan niya, ngunit walang nangahas na magsalita. Umiling lang ang team leader, tinapik ang kanyang balikat at tumalikod. Ngunit hindi sumuko si Leo Valdez. Kinaumagahan, kumatok siya mismo sa opisina ng hepe, humihiling na muling buksan ang investigasyon. Inilagay niya ang mga transcript sa mesa ng hepe, isa-isang itinuturo ang mga litrato ng mga marka ng sakal sa leeg ni Sister Maria. Tumingin ng masama ang hepe, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Leo. Kinu-question mo ba ang utos ko? Mahigpit na nakatikom ang bibig ni Leo, hindi umatras. Pagkalipas ng 1 linggo, lumitaw ang pangalan ni Leo Valdez sa bulletin board ng personnel movements. Inilipat siya sa isang maliit na presinto sa isang liblib na bayan na mahigit 2 oras ang biyahe. Ang dahilan, insubordination at pag-iimbestiga ng walang pahintulot. Habang nililigpit ni Leo ang kanyang mga gamit, huli niyang binuksan ang case file ni Sister Maria. Matagal niyang tinitigan ang litrato ni Sister Maria sa unang pahina ng folder. Nanigas ang kanyang panga. Maingat niyang pinunit ang litrato at isinilid sa kanyang personal na notebook. Pagkatapos ay umalis na siya sa presinto. Ilang araw pagkatapos, opisyal na isinara ang kaso ng pagkamatay ni Sister Maria bilang suicide dahil sa depression. Bagamat may ilang maikling ulat sa media tungkol sa kakaibang pagkamatay na naganap sa isang saradong monasteryo, mabilis itong naging tsismis at kinalimutan ng publiko. 1 buwan matapos isara ang kaso, nagpatawag ng press conference si Jose de Leon. Nakasuot siya ng itim na suit at may malungkot na ekspresyon. Sinabi niya sa mga kamera, "Ipagpapatuloy ko ang misyon ni Maria na tulungan ang mas maraming batang nangangailangan. Pupunta ako sa mga liblib na lugar sa Afrika para sa isang 2 taong medical mission para tuparin ang kanyang mga pangarap." May luha sa kanyang mga mata. Ang mga flash ng kamera ay bumuhos na parang malakas na ulan. Tagsibol ng 2022, sa isang maaraw na umaga ng Abril, ang monasteryo na inabandona dahil sa insidente ay dinalaw ng 3 malalaking backhoe. Malapit na itong gibain para pagtayuan ng isang malaking resort. Mahigit 20 trabahador na may suot na helmet ang naglalakad-lakad sa lugar. Ang unang giniba ay ang pangunahing gusali ng monasteryo. Pagkatapos, ang bakal na braso ng backhoe ay itinutok sa bubong ng kapilya. Ang loob ng kapilya, na natabunan ng alikabok sa loob ng 17 taon, ay nalantad sa sikat ng araw, mga maalikabok na upuan at ang bitak-bitak na marmol na altar. Nang buong lakas na tamaan ng backhoe ang altar,
Ito ay nadurog at gumulong ang mga bato sa sahig. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nahulog mula sa siwang sa ilalim ng altar. Si Marco Reyes, 28 taong gulang na trabahador, ay naglilinis ng mga durog na bato nang mapansin niya ang isang bagay na nakabalot sa plastic bag sa tabi ng kanyang paa. Yumuko siya at pinulot ito. Inalis niya ang alikabok sa ibabaw at naramdaman na tila isang patag na bagay ang nasa loob. Maingat niyang pinunit ang plastic bag at lumitaw ang isang lumang leather na pabalat. Ang orihinal na kulay kape na leather ay halos naging itim na dahil sa paglipas ng panahon, ngunit sa pabalat ay may malinaw na mga tuyo at kulay kape na mantsa tuyong dugo. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Marco. Binuklat niya ang pabalat. Ang mga naninilaw na pahina ay puno ng siksik na sulat kamay. Ang kanyang tingin ay napunta sa unang linya at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pangalang Jose de Leon ay malinaw na nakasulat sa papel. Tila napako ang tingin ni Marco. Bigla siyang namutla at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo sa ilalim ng helmet. Kilala niya si Jose de Leon, hindi bilang ang mabait na pilantropo sa TV. Si Marco Reyes ay lumaki sa bahay ampunan ni Jose de Leon. Alam niya, higit kaninuman, kung ano ang tunay na mukha ni Jose de Leon kapag patay na ang mga kamera at kung ano ang ginawa ng magaspang na mga kamay na iyon sa mga bata. Binasa niya ang bawat pahina. Ang diary ay detalyadong naglalahad kung paano kinontrol at inabuso ni Jose de Leon si Sister Maria sa loob ng mahigit isang dekada. Nang makarating siya sa huling gabi, huminto ang kamay ni Marco. Nakasulat doon kung paano siya tinakot ni Jose de Leon na ipalaglag ang kanyang 7 buwang sanggol. At sa ilalim ng tekstong iyon ay ang huling nanginginig na linya. Ngayong gabi, sabi niya ay pupunta siya sa kapilya para hanapin ako. Mabilis na tumingala si Marco, lumingalinga para siguraduhing walang nakatingin. Pagkatapos ay mabilis na isinilid ang diary sa loob ng kanyang work vest at isinara ang zipper. Nagpatuloy sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Oras ng tanghalian, hindi siya kumain. Sa halip, diretsong umalis siya sa construction site. Sumakay siya sa kanyang luma at maliit na kotse, pinaandar ang makina at nagmaneho papunta sa headquarters ng CIDG sa syudad. May pupuntahan siyang tao ang pulis na dahil sa pag-iimbestiga sa kaso ni Sister Maria, 17 taon na ang nakalipas ay na-demote. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, umangat hanggang sa maging hepe ng cold case unit ng CIDG. Narinig niya ito mula sa mga kasamahan niya sa ampunan. Sa labas ng opisina ng CIDG, nagtanong si Marco sa front desk, "Nandyan po ba si Captain Leo Valdez?" Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga puting buhok ang lumabas. Siya si Leo Valdez, 15 taong gulang. Ang 17 taon ay nag-iwan ng malalalim na guhit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga matang nakatingin kay Marco ay pareho pa rin sa mga mata ng batang pulis na hindi sumuko sa opisina ng hepe. 17 taon na ang nakalipas. Inilabas ni Marco mula sa kanyang dibdib ang diary na nakabalot sa plastic. "Captain, ito po. Nakita ko kaninang umaga sa demolition site ng monasteryo. Nakatago sa ilalim ng altar." Kinuha ni Leo Valdez ang diary. Nang makita niya ang tuyong dugo sa pabalat, nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang mga kamay. Binasa niya ito pahina-pahina at lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Nang makita niya ang huling pangungusap, ang kanyang tingin ay nanatili roon ng matagal. Mula sa kanyang personal na notebook, kinuha niya ang isang naninilaw na litrato at inilagay sa tabi ng diary. Ito ang litrato ni Sister Maria na dala-dala niya sa loob ng 17 taon. Tumalikod si Leo Valdez, pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Sa whiteboard, isinulat niya nang may diin ang isang petsa, Hulyo 2005. Ayon sa batas, ang statute of limitations para sa murder case na ito ay 20 taon. Ngunit si Jose de Leon ay nanatili sa ibang bansa sa loob ng 2 taon, kaya ang prescription period ay nahinto ng 2 taon. Kung bibilangin, ang huling araw para sa kaso ay sa Mayo ng taong iyon. 15 araw na lang ang natitira. Tinipon niya ang 3 sa kanyang mga tauhan.
ibinaba ang mga blinds at sinabi sa mahinang boses, "Mula ngayon, ang kasong ito ay magiging isang sikretong investigasyon. Kung may anumang impormasyon na lalabas, tapos na tayong lahat." Ang tunog ng mga keyboard at pagbubuklat ng mga dokumento ang tanging maririnig. Nagsimula na ang investigasyon. Si Leo at ang kanyang team ay walang tulog na binuklat ang mga file mula 17 taon na ang nakalipas. Sa whiteboard, idinetalye nila ang timeline ng gabing iyon. Mayroong isang time gap sa pagitan ng talumpati ni Jose de Leon sa gala at ng tinatayang oras ng pagkamatay ni Sister Maria na hindi maipaliwanag. Hindi siya nagmaneho ng sarili niyang sasakyan. Bulong ni Leo sa sarili habang nakatitig sa whiteboard. May naghatid sa kanya. Sinimulan nilang muling suriin ang lahat ng logbook ng pagpasok at paglabas sa monasteryo. Sa madaling araw ng ikatlong araw, isang miyembro ng team ang nakahanap ng isang naninilaw na delivery receipt. 10:11 ng gabi noong insidente, isang delivery truck ng isang food supplier ang pumasok sa likod na gate ng monasteryo. Ang pangalan ng driver, Berto. Agad na sinimulan ng special team ang paghahanap kay Berto. Matagal na siyang umalis sa trabaho at palipat-lipat ng tirahan, ngunit sa pamamagitan ng signal ng kanyang prepaid na cellphone, natuntun nila siya sa isang lumang motel sa isang maliit na bayan sa probinsya. Sa madaling araw ng ika-10 araw, si Leo mismo ang namuno sa isang team papunta sa timog. Sa ikalawang palapag ng isang magulong motel, natagpuan nila si Berto. Mukha siyang matanda at pagod. Ang silid ay puno ng mga resibo ng pusta at mga walang lamang bote ng San Miguel beer. Inilagay ni Leo ang isang kopya ng diary ni Sister Maria sa kandungan ni Berto. Nang makita ni Berto ang dugo ang mga pahina, bigla siyang nanginig. Hulyo 2005. Ikaw ang nagmaneho ng truck papasok sa monasteryo. Nasa delivery receipt ang pirma mo. Sabihin mo sa akin, sino ang sakay sa cargo hold ng truck mo? Nanginginig ang mga labi ni Berto, hindi makapagsalita. Inilapit ni Leo ang diary sa kanyang mukha. Nakasulat lahat sa diary na ito. Kung hindi ka magsasabi ngayon, kasabwat ka sa pagpatay. Sa wakas, bumigay si Berto. Hinawakan niya ang kanyang ulo at umiyak. Si Director De Leon, tumakas siya mula sa gala at nagtago sa cargo hold ng truck ko. Dinala ko siya sa likod na gate ng monasteryo, tapos umalis na ako. Bakit mo ginawa iyon? Dahil sa utang sa sugal, baon ako sa utang. Binigyan niya ako ng malaking pera, sapat para mabayaran lahat ng utang ko. Humihikbi si Berto. Nakita ko siyang may dalang bagay pagbaba niya, pero dahil sa sobre ng pera sa dashboard, nagkunwari na lang akong walang nakita. Binuksan ni Leo ang kanyang video pen at tahimik na hinintay siyang matapos. Sabihin mo lahat ito sa korte. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ka sa kasalanan mo. Dahil sa testimonya ni Berto, agad na nag-apply si Leo ng search warrant sa piskalya. Kailangan nila ng mas maraming pisikal na ebidensya. 5 araw na lang ang natitira. Pagkalipas ng 2 araw, inaprubahan ang search warrant. 3 araw bago mag-expire ang kaso, dinala ni Leo ang kanyang mga tauhan sa headquarters ng Jose de Leon Welfare Foundation sa gitna ng Makati. Dire-diretso silang umakyat sa opisina ng chairman sa 20th floor. Nakaupo si Jose de Leon sa likod ng kanyang marangyang mesa. Nang makita niya si Leo, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Suot niya sa kaliwang pulso ang inayos na rosaryo. Chairman de Leon, ito ay isang search warrant. Tiningnan lang ito ni De Leon ng bahagya at dahan-dahang hinimas ang kanyang rosaryo. Sige lang. Sinimulan ng mga investigador ang paghahanap. Sa isang safe sa likod ng pader, natagpuan nila ang ilang external hard drive at maraming dokumento. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang 5 abogado na nakasuot ng mamahaling suit, ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. Ang nangungunang abogado ay diretsong humarang sa harap ni Leo at sinabi sa malamig na boses, "Captain Valdez, si Chairman De Leon ay isang bayani ng bansa. Pinapayuhan kitang mag-isip-isip mabuti. Ano ang mapapala mo sa pagsira sa isang pambansang bayani para sa isang suicide case na nangyari 17 taon na ang nakalipas?" Pagkatapos, naglabas siya ng isang press release.
Ngayong hapon, ipapadala ang kopya nito sa lahat ng media sa buong bansa. Ang headline, Pulis, ginamit ang posisyon para siraan ang pambansang bayani para sa promosyon. Nanigas ang kamao ni Leo Valdez, ngunit hindi siya umatras. Malamig lang niyang sinabi, ipagpatuloy ang paghahanap. Nang paalis na sila dala ang mga ebidensya, narinig nila ang boses ni Jose de Leon mula sa likuran. Captain Valdez, salamat sa iyong pagsisikap. Ang tono niya ay puno ng paghamak at pang-aasar. Nang hapong iyon, nagsimulang maglabasan ang mga balita tungkol sa malisyosong paninira. Agad na bumaliktad ang opinyon ng publiko. Kasunod nito, nag-utos ang matataas na opisyal ng PNP na magsagawa ng internal investigation sa team ni Leo Valdez at itigil ang lahat ng aktibidad ng investigasyon. 2 araw na lang bago mag-expire ang kaso. Kinabukasan, sa tulong ng kanyang mga abogado, voluntaryong nagpunta si Jose de Leon sa istasyon para magbigay ng pahayag. Sa loob ng interrogation room, naglabas ang kanyang abogado ng isang psychiatric evaluation report ni Sister Maria mula 17 taon na ang nakalipas na inisyu di umano ng isang kilalang psychiatrist. Nakasulat doon na si Sister Maria ay may matinding delusional disorder at ang lahat ng nilalaman ng diary ay kathang-isip lamang. Ang petsa ng report ay 1 linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Sister Maria. Itinanggi ni Jose de Leon ang lahat ng akusasyon. Hindi ako kailanman umalis sa gala. Nang tangkang magtanong muli si Leo, agad siyang pinigilan ng abogado. Ang kliyente ko ay ganap nang nakipagtulungan. Itigil na ninyo itong paglabag sa karapatang pantao. Tumayo si Jose de Leon para umalis. Sa may pinto, lumingon siya kay Leo at ngumiti ng isang mapagkunwaring ngiti. Captain Valdez, 17 taon na ang nakalipas, ganyan ka nakapursigido. Sa edad mong iyan, dapat mag-ingat ka na sa iyong kalusugan. Nang gabing iyon, nagsumait muli ang legal team ng 3 gending bawgaw sa media at piskalya na pirmado di umano ang makilalang eksperto sa psychiatry na nagsasabing ang nilalaman ng diary ay walang kredibilidad. Lubusang nagbago ang direksyon ng balita. 1 araw na lang bago mag-expire ang kaso, inilagay ni Leo ang kanyang nag-iisang testigo, si Berto, sa isang mahigpit na binabantayang police barracks sa labas ng syudad. Ngunit ng 10:00 ng gabi, nagpaalam si Berto na bibili ng sigarilyo sa convenience store sa tapat at mag-isang umalis. Paglabas niya sa convenience store, habang nakayuko at sinisindihan ang kanyang sigarilyo, isang itim na kotse na walang ilaw at plaka ang biglang humarurot mula sa dilim at diretsyong sumalpok sa kanya. Hindi na nakakilos si Berto. Tumilapon siya at bumagsak sa isang pool ng dugo. Ang sasakyan ay hindi tumigil at nawala sa dilim. Nang dumating si Leo sa ospital, si Berto ay nasa emergency room. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang isang doktor at umiling. Matindi ang pinsala sa ulo. Bagamat natapos na ang operasyon, mahirap sabihin kung magigising pa siya. Napasandal si Leo sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Kinaumagahan, sa mga huling oras bago mag-expire ang kaso, isinumite ng mga abogado ang medical certificate ni Berto na nagsasabing siya ay comatose, kasama ang mga peking expert reports sa mesa ng piskal. Piskal, ang nag-iisang testigo ay hindi na makakapagbigay ng testimonya. Sa tingin ninyo ba, sapat na ang isang diary ng isang pasyenteng may sakit sa isip para mahatulan ang isang tao? Hapon, opisyal na naglabas ng desisyon ang piskalya. Ibinasura ang aplikasyon para sa arrest warrant laban kay Jose de Leon dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi makakapagtestigo ang testigo. Natanggap ni Leo ang balita na malapit ng palayain si Jose de Leon. Pumunta siya sa lobby ng unang palapag at naghintay. Hindi nagtagal, lumabas si Jose de Leon na napapaligiran ng kanyang mga abogado. Suot pa rin niya ang kanyang disenteng wool coat, mukhang sariwa at masigla. Tumigil siya sa harap ni Leo, iniunat ang kanyang kamay at marahang tinapik ang balikat ni Leo 2 beses. Captain Valdez, salamat sa iyong pagsisikap, pwede ka nang magpahinga. Mayroong isang mabait na ngiti sa kanyang mukha, parehong ngiti
na ibinibigay niya sa mga charity gala habang tumatanggap ng palakpakan, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig at linaw ng salamin. Ang panga ni Leo ay nanigas na parang bato. Ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas, ngunit hindi siya nagsalita. Inalis ni Jose de Leon ang kanyang kamay, nilagpasan siya, at sumakay sa isang itim at mamahaling kotse na naghihintay sa labas. Ang sasakyang iyon ang maghahatid sa kanya sa pambansang gawad parangal ngayong gabi. Siya ang pangunahing tatanggap ng parangal ngayong taon. Nakatayo si Leo Valdez sa lobby, pinapanood ang sasakyan na mawala sa kanto. Ginamit niya ang kanyang kamay para alisin ang kung anumang dumi sa balikat na hinawakan ni Jose de Leon na para bang may inaalis na maruming bagay. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa elevator. Ang kanyang malungkot na likod ay humaba sa ilalim ng malamig na ilaw, isang katotohanang nakabaon sa dilim sa loob ng 17 taon ay sa wakas ay muling nakita ang liwanag. Ang isang maliit na bakas na iniwan ng isang ina sa huling sandali para protektahan ang kanyang anak ay sa huli ay nagpabagsak sa isang malaking tore na gawa sa kasinungalingan. Ang kuwentong ito ay muling nagpapaalala sa atin na gaano man kahusay itago, ang katotohanan ay hindi kailanman mabubura dahil walang lihim na hindi nabubunyag.